Yon, dagdag nga pala asawa tatay. Dahil kakatapos lang ng recent board exam ng mga nurses sa Pilipinas at tiyempo din na may nag-request nito sa akin, ay panahon na siguro para i-release ko ang vlog na ito. Ay ang topic nito ay patungkol sa bakit nga ba may malakas na seniority complex between experienced and newly hired nurses sa Pilipinas. Let's go! Ay ayun na nga garne. Sa infographic vlog na ito, pag-uusapan natin why seniority complex is so strong sa nursing culture ng Pilipinas. Ay disclaimer lang po ha, I am not attacking anybody. What I want to tackle is the culture itself that undeniably exists in the nursing profession in the Philippines. Unang-una, ano nga baga aring seniority complex? Ay ito yung tendency na bigyan ng disproportionate authority, influence, at respect ang mga senior staff over the new hires. Hanggang sa minsan, nagiging gatekeeping at micromanagement na ang sitwasyon. And the root cause number 1 is Filipino culture and high power distance. Kung napanood ninyo ang earlier infographic vlog ko tungkol sa kung bakit maraming takot na nurses sa mga consultants, ay doon ko unang natalakay na under Hofstede's theory, ang Philippines ay isang high power distance culture. Maaari nyo pong balikan para magkaroon kayo ng idea. Ang ibig ko lang sabihin, mataas ang acceptance ng hierarchy at authority sa nursing society sa Pilipinas. Para sa maraming kababayan nating Pilipino, people expect an equal power distribution at ang respect ang pangunahing way para inabigate ito. Nag-uumpisa yan sa pamilya hanggang sa workplace. Kaya nga matatawag natin itong bahagi na ng kulturang Pilipino. Ay sa madaling salita, we equate experience to authority. The longer the experience, the higher the authority. Kaya natural na mas inuuna ang say ng mga senior nurses at mas hesitant ang mga newbies na mag-challenge ng status quo. Now we proceed to the root cause number 2, respect and collective values. Bukod sa power distance, isa sa mga core values ng mga Pilipino ang pakikisama at avoidance of conflict. Sa ganitong context, maraming bagong nurses ang nagpo-pause bago magsalita, bago mag-question o bago mag-take ng initiative unless invited. Dahil nga, respect at group harmony ang priority nating mga Pilipino. Root cause number 3, healthcare system realities. May isang research sa Philippine nursing workforce na nagtuturo sa staffing pressures, turnover, at organizational culture issues bilang mga dagdag na contributors. Anong ibig kong sabihin? Kapag kulang sa staff at hindi structured ang training or onboarding ng mga bagong nurses, nagkakaroon ng pressure as a result. Yung senior nurses ay unknowingly nagiging gatekeepers upang maprotektahan ang workflow, habang yung newbies naman ay nag-a-adapt at nagdi-defer para hindi maging conflict. Kaya sa mga wards, madalas mo marinig ang sige po ma'am, sige po sir, ay opo, ay bahala po kayo ma'am, bahala po kayo sir. Ito ay hindi lamang politeness galing sa mga newbie. Ito ay manifestation ng deep-rooted cultural hierarchy at work expectations. At dahil dito, minsan nagiging bullying o nagkakaroon ng harsh corrections, lalo na kung may mismatch sa expectation ng mga senior nurses at bagong nurses. Ayan na dagdag ang gusto mong iparating ngayon. Ay garni nga, wala akong inaatake. Ang gusto ko lang sabihin, pagdating sa seniority complex sa nursing sa Pilipinas, hindi lang ito dahil sa personal ego. Ito ay cultural at organizational phenomenon. And understanding this helps us create better mentorship, structured onboarding, at psychological safety sa workplace. Kaya naman sa mga followers ko or sa mga manonood na responsible sa orientation ng mga bagong nurses or involved sa workforce ng mga hospital, hihingi po sana ako ng tulong na maipakalat ang video na ito para lahat po ay maging aware sa mensahe na gustong iparating na infographic vlog na ito, na ang key message ay hindi tamad o masama ang mga senior nurses, kundi naging bahagi lang sila ng isang cultural pattern ng respeto at hierarchy. Ang challenge dito ay kung paano mababalanse ang respect at professional collaboration sa loob ng ating sistema sa Pilipinas. Ay ayun lang naman, leave your comments down below and don't forget to like, share, and follow. Siya diyan na kayo, bukas ulit. Bye-bye!